Jerusalem, the brother received us gladly. The following day, Paul went in with us to James. None of the elders were present. After greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. And when they heard it, they glorified God. And they said to him, "You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law, and they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk according to our custom. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. Do therefore what we tell you. We have 4 men who are under the vow. Take these men, purify yourself along with them, and pay their expenses, so that they may shave their heads. Thus all will know that there is nothing what they have been told about you, but that you yourselves also live in observance of the law. But as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. And Paul took the man, and the next day he purified himself along with them, and went into the temple, giving notice when the day of purification will be fulfilled, and the offering presented for each one. Let's pray. Lord, muli kami po ay nagpupuri kayo sa mga isang pagkakas. Ito kami sa lugar nito upang sama ng hiling ng mga sa Lord, we ask Holy Spirit na siya patuloy magturo sa amin. Turo namin yung mensahe mo na kailangan namin marinig pa yun at may hayaan po yun as you lead us, we live in this place of God. May namin po dalanayan Panginoon yung patutuhanan mula sa inyong salita. Sa turo ng Ibalang Espiritu ay may bahagi po sa ito. Samahan po kami at kami nagpatuloy. And name be glorified na namin sa aming kalagyan na Jesus' name. Dahil po ay makakaupo po. So wala akong okasyon ngayon. Ginawin na ako kaya malamig kasi gano'n. At sinasanay ko na po yung magganito. And naimbitahan ako dun sa Wesleyan Theological Seminary in the US. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Acts, verses 27 to 26, verses 17 to 26 ng chapter 21. So ito po yung last lap of the third missionary journey ni Apostle Paul. Andun po, he moved out in obedience patungo po sa Jerusalem. Kaya natin pag-aaral ay nakita natin doon na tungo na siya ng Jerusalem. At kasama niya yung mga kaibigan at magiging si Dr. Luke. At sila ay pinapersuade siya upang hindi tumungo o magtungo sa Jerusalem because alam po nila yung kakaharapin ni Apostle Paul pagdating niya ng Jerusalem. Kaharap siya ng mga suffering at even imprisonment. But itong si Paul ay hindi po nagpadala doon sa kanila
paghimo sa kanya na lumunod sa Jerusalem sapagkat alam ng Apostle Paul kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. And he is serious. Siya po ay decidido at andun po yung eager niya na gawin yung nais ng Panginoon para sa kanya. Kaya yung ating pagkakataon ng nakaraan ay thy will be done. So nakita po natin dun sa ating mga napag-aralan noong last Sunday, no? Yung pong attitude ni Apostle Paul. Doon sa verse 15, sabi po ron, and after these days, we got ready to start on our way up to Jerusalem. Yung pong nag-narrate ito ay si Apostle Luke. So sabi niya, we are ready. Sila yung pumipigil, pagdaldang huli, sila ay kasama na niya. Nandun po yung don't take this attitude. At pagkatapos, ganito rin yung sinabi ng mga alagaan sa ating Panginoon Kristo kung maalala niyo doon sa John 11. Pigilan siya ng kanyang isipan sa Jerusalem. So, doon naman po sa verse 16 ng chapter 21, mabasa po natin doon, and some of the disciples from Caesarea also came with us, taking us to Mnason of Cyprus, a disciple of long standing, with whom we were lodged. So, sinabi po rito, ay dinala kami, taking us to this disciple. At marahil isipin natin na itong si Nason ay nandun sa Jerusalem, meron siyang tahanan doon. O di kaya naman outside Jerusalem ay may tahanan siya roon. So yung pong take us to him, yung ibig kong sabihin sa Greek, mas magandang pagulgan, no? Bringing along with us this man. Kasama namin siya na tutungo doon. Dahil siya ay may tahanan doon kami tutuloy. At marahil ito rin si Nason ay pinipigilan si Apostle Paul. But sabi nga, desidido na si Apostle Paul tumungo sa Jerusalem sapagkat alam niya ngayon ang nais ng Panginoon. Sa isip ni Paul sa pasya niya, that will be done. Ito yung nakaraan. Nakita po natin na yung attitude ni Apostle Paul ay nakakahawa. Kung na pumipigil, ay sumama na. At apat na bagay po yung makikita natin dito sa old-timer na Nason. Sabi po rin sa ating pasay, no? A disciple of long standing. Old-timer disciple. Una, yung kanyang pangalan, Nason. Pangalawa, taga-Cyprus. At pangatlo, long-standing or old-timer or matagal na siyang mananampalataya. At pangapat, meron siyang tahanan doon sa Jerusalem. He was been a disciple of the Lord Jesus at this time, and all of a sudden, one day, and then si Apostle Paul dumating siya,
and we find out what's going on. Sa madaling sabi, alam niya kung ano yung nangyayari. Then, dahil siya ay may tahanan doon sa Jerusalem, doon sila tumuloy. Sila Apostle Paul. At sa halip daw na sila ay mag-retire, instead of retiring, he retires. Na-refire sila. No? Love yung init sa kanila. Doon sa nais ng gawin ng Panginoon sa buhay nitong si Apostle Paul. At yung buhay ng ating Panginoon Kristo ay kagaya nitong si Apostle Paul, kung ating babalikan ang ating Panginoon Kristo ay nagministeryo dito sa earth. No? By grace, we have been saved. Through faith sa ating Panginoon Kristo. No? At nandoon yung simula ng pagbabago. Nandun yung transformation kasi narinig natin yung message of grace. At dahil si Kristo ay nananahan sa atin, kung si Kristo ay nananahan sa atin, gaya ng ni Apostle Paul, yung attitude natin ay nakakahawa. Nakakahawa o nakakasawa. It is not dun sa sinasabi natin, kundi dun kung paano natin ipinamumuhay yung mga sinasabi natin. Grace is God's transforming power. It is not only changes us from the inside, but it changes our attitude. It will make it contagious to where people magiging nakakahawa sa mga tao na nakapaligid sa atin. So, hindi lamang po nakakahawa yung attitude ni Apostle Paul pagdating po dito sa ating pasahe. Makita po natin na yung attitude ni Apostle Paul, it was one that was humble. Humble po yung attitude ni Apostle Paul sa ating pag-aaral. And when we had come to Jerusalem, the brethren received us gladly. So tinanggap sila ng mga taga-Jerusalem, mga brethren sa Jerusalem, with eagerness na may pananabik. At kung titingnan po natin itong record, itong receive ay dekumay. Ibig sabihin, yung pagtanggap na may eagerness, may kagalakan, may joy na pagtanggap. At makikita rin natin yan doon sa Acts 17 verses 11-12 nung itong mga taga-Berea, they are noble-minded. Sila ay mas mataas yung class nila doon sa mga churches doon. At mababasa po natin doon, they receive the word. Same receive word na ginamit dito, at ganoon din na ginamit dito sa ating verse 17,
ng Acts 21. They received with great eagerness and with gladness, with joy, yung salita ng Panginoon itong mga taga-Berea. The same meaning yung ginamit ko sa verse 17 ng ating pasahe. So pagdating po natin sa verse 18, hindi lang yung attitude ni Apostle Paul ay nakakahawa. And now, the following day, Paul went in with us to James. Marahil maalala po natin si James. Siya po yung leader ng church yun sa Jerusalem. And all the elders were present. Sabi po ang ating basahe. And after had greeted them, so received ng mga brethren sila Apostle Paul at gayon din sila ay tinanggap ni James, leader ng Church Jerusalem, at yung mga matatandang mananampalataya na naroon. Tinanggap sila na may eagerness, with joy, with gladness. So, ito po ang mga elders sa church, mga leaders of church, tinanggap sila Apostle Paul at kanyang mga kasamahan kasama si Dr. Luke na may kagalakan. At pagdating po sa chapter, sa verse 19, at pagkatapos sabi po ron, and after he had greeted them, he began to relate one by one the things which God had done among the Gentiles through his ministry. Napakahalaga po makita natin yun. Sabi po doon, isinalay sa inyong isa-isa yung mga ginawa ng Diyos among the Gentiles through his ministry. At kung babalikan po natin yung ating scripture reading doon sa Philippians, makita po natin doon, sabi niya Apostle Paul, kung sa estado ay mas nakakalaman ko. Ako ay tubo of the Hebrew. Ay, puro sa sarili yung nababanggit niya. But dito, hindi na niya nabanggit yun. Ang kanyang sinabi, yung ginawa ng Panginoon. God did anything. Yun yung madalas na niyang sabihin. After siya ay maging born again, siya ay nag-transform ng message of grace. No? At hindi na niya binabanggit na ginawa ko ito. Of course, ang sabi niya, ginawa ng Diyos through me. I was a Pharisee. I live according to the law. Sabi niya Apostle Paul, but God's message of grace had transformed Apostle Paul. Kung kaya nag-iba yung kanyang pananaw, nag-iba yung kanyang attitude, kanyang sarili. Hindi na niya sinasabi ngayon na dahil sa akin, because of me, or I, sa ginawa ko, because sa ginawa ng Diyos through Him. He wants to share the things that God and me, sabi niya, has done to me and to the ministry that God has given me. Ayun po yung susi. Yung daw pong sikreto ng pagpapakumbaba ay kapag yung glory ay nabibigay sa Panginoon.
hindi sa ating mga sarili. Yeah. The secret of humility is when God gets the glory and we don't. And then nakita natin sa kasunod na verse, no? Sila ay nagalak. No? Sabi ron, and when they heard it, ano yung narinig nila? Yung salaysay ni Apostle Paul sa mga ginawa ng Diyos through them, through him. No? Ano yung ginawa nitong mga taga-Jerusalem? They began to glorify God. Amen. Sila ay nagsimula nagpuri sa Panginoon. It is not what anybody has done. It is what the Lord Jesus has been allowed to do through that individual who has become complete, naging daluyan ng So the humility was marked in Paul by the fact he took no credit or glory for anything that he had taken place. He only shared what God had done in and through him. Yun binahagi ng Diyos yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan. So hindi lamang yung attitude ni Apostle Paul ay contagious, yung attitude was humble. So that's transformed attitude. Transform your attitude ni Apostle Paul. That's what grace does sa buhay ko ang bawat isa. Yun ang Amen. no, crush. The message that we preach, if hindi raw makita sa ating buhay, ang katotohanan na hindi natin model sa ating mga buhay, no? Yun ay magiging dahilan upang huwag nilang pakinggan yung ating mga sinasabi. Dahil pinamuhay ni Apostle Paul yung kanyang sinasabi, they are eager to hear the word na sabi ni Apostle Paul. So, kung yung nagiging dahilan na hindi makita sa atin, yung may pamuhay, kung makita sa ating mga buhay, tayo nga ay nagbago sa pinag, patuloy na pinagbago ng Panginoon. So, walang dahilan para pakinggan nila tayo. Dapat merong evidence, may ebidensya sa register basis na makita sa ating mga buhay. Kung kaya itong mga pumipigil sa kanya, sa halip na pigilan siya, na magpunta na lang sa mga tayo na mapakating sila sa lugar na ito. Amen. Praise God. At makita natin na hindi kinukuha ni Apostle Paul yung credit pagkus binibigay niya sa Panginoon. At meron pang isang bagay na makita natin sa kay Apostle Paul dito sa ating mga pasaya na pinagbubulay-bulayan na hindi lamang contagious yung kanyang attitude, hindi lamang humble, but his attitude was one that was submissive. His attitude was contagious. Ang attitude ni Apostle Paul is humble, and the attitude ni Apostle Paul was one that was submissive. Kita po na malagap na makita natin ito rin. So si Apostle Paul was transformed by the message of grace. Sabi sa ating pasahe, maraming mga
naniwala, nanampalataya. At sabi ron, they are still zealous doon sa law of Moses. Sa verse 20, nakita natin doon na glorify itong mga taga-Jerusalem ang Panginoon sa ginawa niya sa mga hindi, sa maraming mga nanampalataya, even doon sa mga Jews. Ang sabi po ron, you see, brother, how many thousand, hindi lang hundreds, but thousand, many thousand, hindi lang 1,000, but many. Dahil mga 10,000. Ang dami nun. Di ba? Great number. Yung ibig sabihin dito. See, brother, how many thousand there are among the Jews of those who have believed. Great number of your fellow people, sabi kay Paul, fellow people ni Paul, yung nanampalataya, yung naniwala, no? Sa message of grace, pinamahagi nila doon. Maalala natin na si Apostle Paul doon sa Romans, nandun yung kanyang burden na makita niya yung kanyang mga kababayan na makilala yung ating Panginoon sa Kristo. At ngayon ay nabalitaan niya dito sa mga elders ng mga dito sa Jerusalem. So now Paul is in his self certainly was glorifying that his own fellow kinsmen were coming to know Christ. No? Nagagalap at glorify ng Diyos ni Apostle Paul na itong kanyang mga kababayan ay nakilala nila yung ating Panginoon. But pansinin natin ang ating passage. They are all zealous of the Lord. Ay, kung babasahin mo lang ng ganun ito, sila ay mananampalataya na, and they are zealous of the Lord, ay ito ay maging isang stumbling block sa atin. So yung pong salitang zealous, sa Greek word ay zealous. Zealous. Ang ibig sabihin doon, dito ay eagerly desirous from something. At para siyang yung salitang fire or fiery. Ang ibig sabihin ay fire up about the Lord. They are eagerly desirous of something. They are fired up about the Lord. So itong mga believing Jews who are still fired up about the Lord. Maaaring nandito yung katanungan. Sila ay believer na. Sila ay mananampalataya. But they are still zealous of the Lord. How in this world can they believe, transformed by grace, and be still zealous for the Lord? Marahil yun ay katanungan sa atin kung tayo ay nagbabasa at inuunawa yung ating binabasa. Ano nang palataya na sila? They are saved by grace, they are transformed by grace, but still serious.
So, ang kasagutan, wala. But they are still sinners of the law. So maraming mga tao daw na sila ay mananampalataya na that they are so legalistic. Legalistic. No? Ito pa rin yung kanilang nais. Kita natin na itong mga Jews, pinalaki sila. Yung kultura nila ay gano'n. Hindi basta-basta mawawala. At yung pinag-uusapan natin dito, they are new believer. Sila ay mga bagong mananampalataya. Minsan, kapag napunta tayo sa mga conservative churches, ang daming bawal sa ganito, dapat yung lalaki ay takot sa babae. Makatin ako ng gano'n, no? Hindi mga babae, kasi mga lalaki, dahil mga babae na kabistida, pwede mong pantalon. Sila ba ay mga believer? Sila ba ay mananampalataya? Marami sila ay mananampalataya. But they're still, nandun yung kanilang kinalakihan, yung kanilang kultura. Hindi ka agad-agad na ma-erase mo lahat ito. Hindi kapag naging Christian ka na, automatic ngayon. They are justified, but there is a process of sanctification. There is a process of sanctification. The message of grace doesn't completely transform you. Kung ikaw ay nagsisi, tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, automatic, nabago ka ang lahat. At kung ganun ang nangyari, we will just be taken out of here the moment we get saved. Kung ganun daw yung mangyayari, the moment you get saved ay tago ka na. Dahil kinuha ka na ni Lord. Ayaw nyo, di ba? There's a sanctifying experience going on here. Dito sa mga mananampalataya. Sometimes, yung pagbabago, yung transformation, it takes years. Isa nga, 50 years. Dito nga, ilang taon na, di ba? Pag sinali mo kayo maningin sa labas, hindi pa rin, di ba? Tumalis. 2 taon ka lang nag-church. Pag lumabas kayo na, dahil meron mga nagsa-service na, silent mo na. Paglabas ko, di ba? There's a process. There's a change na mangyayari. Hindi ka agad nabago. Dati ako maingay talaga di ba? Hindi ka agad mawawala. Nag-isip ka na. No? Merong process ng sanctification. It takes time. Ba't huwag niyong hintayin ka ako panahon? Baka sabihin wala nang pagbabago to. You can makakapagpalaki ka daw ng squash within a month, 3 months, but yung matured Christian, it takes time. God doesn't want squash. Sa kanyang iglesia, ang nais niya, ikaw ay lumago, rather than it is noticeable sa mga tao na nakakainin sa ayaw ko yung squash within 3 months, ito na yan. Tapos,
Maya-maya lang. Uy, nagbago na. Parang hindi matibay yung pinag-ibutan. So they are young Christians that we are talking here dito sa Acts. No? Marahil daw yung Jewish church in Jerusalem had become too legalistic and gave too much place for the law. No? Hindi raw really winning, no? Yung process na yung gradually ay naaalis ka doon sa kung nasaan ka ngayon. Para daw yung bata, yung sanggol, no? Inaawat mo sa breastfeeding. Pinapakain mo siya ng food. So, dahan-dahan. Hindi bigla-bigla. Right, gano'n. Yung dahilan, kung kaya itong mga bagong mananampalataya, they are still zealous of the law of Moses. No? At kung babalikan natin 2,000 years ago, maalala natin na itong mga Jews, they have this right, no? Na sila yung in-appoint ng Diyos, no? At sila ay na-train to observe mula pa sa kanilang pagkabata. Itong mga law, no? Ay yung mga iba't ibang ceremonial laws, no? At yung observance itong mga iba't ibang law na kanilang nakalakihan. No? So nung sila ay maging mananampalataya na hindi kadaka-daka na maalis sila doon. Tayo po dun sa verse 21. At kita po natin dito, sabi niya, and they have been told. No? Dito merong problema rito. Makita natin dito yung mga maling akala. Maling akala dito mga bagong mananampalataya dito sa Jerusalem patungkol kay Apostle Paul. No? Sabi dito sa verse 21, and they have been told about you, that you are teaching all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children nor to walk according to the custom. Ano yung sinasabi ng pasahe nito sa akin? There is a rumor. Merong alingaungaw at yung mga salita na. Yung sinasabi dun sa hearing, dun sa flood control, hindi pwedeng hearsay lang. Dapat may tamang ebidensya. Hindi yung sinabi lang ni ganito. Dito sabi niya, they have been told about you. Narinig lang nila. No? Narinig lang nila sa ibang tao ang sinabi ni Paul. Makita natin yung maling conception. Itong mga tao doon. Minarites lang. So yung unang, ngayong dalawang maling akala rito, itong mga taga-Jerusalem. Yung una, sabi dito, Paul was teaching of the Jews who were among the Gentiles to forsake Moses. Kung buksan nyo yung inyong mga Bible at basahin nyo yung lahat ng sinulat ni Apostle Paul, wala kayong makikita na gano'n. Gusto nyo, simulan nyo mamaya pag-uwi. At sa linggo, store, nakita namin ni Paul na ganito. Sabi ni Apostle Paul, if you are going to go back and obey the law
keep on building it up. But not a single one of those works that you can call righteousness has anything to do with your entering, the kingdom of God. Wala sa mga gawa ninyo. Wala sa mga righteousness ninyo. No? Wala sa mga ito ang magiging dahilan upang kayo ay makapasa sa kingdom of God. Dito sa Ephesians 2:8 and 9, we are not saved by works. We are saved by grace alone, lest any man should boast. Yes. Hindi niya sinabing forsake yung law of Moses. Ang sinabi niya, yung mga gawa ninyo, ang righteousness na tinuturi ninyo, has nothing to do with you entering in the kingdom of God. Pag dumating yung pariseo, idala-dala siyang box. Paano itong mga ginawa ko ito? Ang dami pa naman ito. Di ba? Ano to? Hindi ba makakasupok sa akin ito para ako mapunta sa langit? Exactly. Hindi. Kasi sinabi ng ating Panginoon Kristo, one day, sa Matthew 5:20, except your righteousness exceed the righteousness of the Pharisee, you cannot enter the kingdom of heaven. Jesus was pointing out that their righteousness was merely an outward righteousness, superficial show ng mga Pharisee. It's locked through inward purity and was often driven by pride. You can be good enough to get into the kingdom of heaven. Hindi sinabi ni Apostle Paul na forsake the law of Moses. God did not destroy it, He fulfilled it. Amen. But the law was only there to be a tutor, to lead people to grace. So, kaya po makita natin dun sa ating scripture reading sa Philippians 3:1-11, we see that Paul says real righteousness comes by faith in the Lord Jesus Christ. Yung obedient and surrendered heart. Not is. Amen. So ano yung pangalawang misconception o yung maling akala nitong mga taga-Rome? Sabi po dun sa pasahe, teaching them not to circumcise their children and not to walk according to the custom. Muli, hindi po yon sinabi ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, circumcision means nothing when it comes to entering the kingdom of God. It is not a righteous act. Unless God decided to do it some other way, it cannot come by a simple, mechanical way of obedience. Kasi sinusunod nila yung bilin pa doon sa circumcision. So, Old Testament time. But ang sabi ni Apostle Paul, yung daw tunay na circumcision is not the circumcision of the flesh, but circumcision ng kung paano itong mga rumors, yung mga hearsay, can always distort something. Kaya itong mga Bereans,
They had noble, pag-uwi nila, sinecheck nila kung yung mga sinabi ko o yung mga narinig nyo ay nandito sa salita ng Panginoon. Sabi nga, dapat daw maging mga Bereans na Ina-examine pala. examine yung mga sinasabi ng pastor. Baka nilinis niyo tayo. So marami daw dito sa mga tao in our Christian circle, no? Sabihin nila, because narinig nila ito sa iba, ito na yung kanilang paniniwala. Sinabi kasi nila ito. Sinabi kasi ni ganyan. Ito na yung kanilang mga paniniwala. So, tingnan natin yung verse 21, verse 22, chapter 21. So, ano yung kailangan gawin? What then is to be done? Kung ganon yung kanilang nakinig, kanilang misconception. Itong mga elders ay concerned sila. No? They have glorified the Lord for what God has done through the ministry of Paul. They were certainly here that you had come. No? Narinig nila na ikaw ay parating at iniisip nila, no, that we are going to have a confrontation here, no, that is needless and senseless. Confrontation that is needless and senseless. Kaya sabi nitong mga elders doon, therefore, do this, that you can gawin mo itong sinasabi sa inyo, sa iyo. So now, sinasabi nila kay Apostle Paul, para bang nagko-contradict sa kanyang yung kanyang message, sa kanyang pinipreach. Paano i-handle niya ito? Ni Apostle Paul. At kung tayo ay maka-encounter ng gano'n, paano natin i-handle yung gano'n? Sabi ng mga elders doon sa Jerusalem, meron kaming 4 na tao dito. We have 4 men who are under vow. No? So ito ay mga nasa right vow. Kahit hindi sinabi dun sa text, tiyak natin ito ay nasa right vows. No? Kung kung tayo ay babalik doon sa Numbers, ay makita natin na sila ay under nasa right vows. Numbers 6, mula sa verse 13, 18, sabi ko, now this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled, you shall bring the offering to the door of the tent of meeting, yan po yung tabernacle. Then nagpatuloy siya sa verse 14, and you shall present the offering to the Lord, 1 male lamb, a year old, without defect. Tapos sa verse 16, sabi ko ron, then the priest shall present them before the Lord, and shall offer his sin offering and his burnt offering. He shall also offer the lamb. Verse 18, the Nazarite shall then shave his dedicated head at the doorway of the tent of meeting, and take the dedicated hair of his head, and put it on the fire, which is under the sacrifice of the peace offering. Balik po tayo dun sa verse 24 ng Acts 21. Ang sabi po ron, take them and purify yourself along with them, and pay their expenses in order that they may shave their head. Kaya po natin nalaman na sila ay nasa right vows. Malinaw, no, na sila ay nasa right vows. Ito, 4 na tao na to. So they had not shaved their head, but they needed to complete yung vow
They needed to offer the required sacrifices to be able to go on and shave of their hair that had been grown during the time nung kanilang nung nasa under Nazareth vow sila. No? Tingnan po natin itong ating pasahe sa verse 14. No? Sabi ng mga elders kay Paul, to pay their expenses so that they can shave their head. Ano yung sinasabi nito? Wala silang pera. They didn't have enough money to go out para bumili sila ng sacrifice na i-offer na inihiling dun sa number 6. Kaya sinabi nito mga elders, no? Wala silang pera, ikaw ang mag-shoulder ng mga expenses na gagawin nila. Go on now to the temple, at meron kaming plano, at nakikita nila we've got a plan here that's going to make it a little bit easier when it comes to having to deal dito sa mga tao na to. It is going to make it a little easier also for you. Easier na sa mga tao, easier pa kayo. Diyos, sabi itong mga nakarinig ay pinuprosect daw ng Lord Moses, binabawalan daw ang circumcise at gawin ng custom dito dahil ng doon sa Old Testament, inaalaw po yung priest na siya yung bumili ng sacrifice para dun sa mahirap, para mag-offer po sila. Sabi ron, sa pasahin natin, purify yourself along with them. Narito yung tao, si Apostle Paul, whose message is grace, but kailangan niya i-purify yung kanyang sarili. Alalahanin natin that he is dealing with people who are still hung up in all the bondage, no, yung mga rules. Paul doesn't need to purify himself. He has been blessed by the blood of Jesus. Amen. That's the very foundation of the message of grace. Amen. At bakit siya pupunta doon sa templo upang gawin ito? He's doing this because of the weaker brethren. He doesn't want to cause to stumble. Mga bagong mananampalataya ito, ayaw niyang maging stumbling block sila sa kanila. Kung kaya't yun ang in-advise nito mga elders. Ayaw niyang makipag-confront because dun lang sa mga needless and senseless na mga confrontation. Nakita natin that Apostle Paul is submissive dito sa mga elders dito ng churches dito sa Jerusalem. At sabi dun sa Numbers, no? Kapag ikaw daw ay nandun sa Gentile country or foreign country, no, you need to purify yourself before you can partake of the feast. At maalala natin kung bakit siya nandito sa Jerusalem. He is here for the feast of Pentecost. Therefore, he goes in to qualify. At maraming mga pasahe na nakita natin ni Apostle Paul, no? Sabi dito, it was not uncommon for Paul to observe the Jewish ceremonial law with a clear conscience. Ang kilala natin dun sa Acts 16:3, he had si Timothy, circumcised niya. Because there is a reason. He observed
the day of unleavened bread, doon sa Acts 20 verse 6. No? At patungo siya sa Jerusalem, gusto niya nandun siya sa Jerusalem to observe the day of Pentecost. Doon sa 20 verse 16. Doon sa chapter 24 verse 17, he also offered an offering in the temple. At pag-aralan din natin nakaraan doon sa Acts 18:18 that he was also under doon sa Nazareth of the Apostle. So then, doon sa verse 26, Paul took the men, and the next day, purifying himself along with them, went into the temple, giving notice to the completion of the days of purification until the sacrifice was offered for each one. Tingnan natin yung buhay ni Apostle Paul bago siya na-convert. Hindi siya wala kang makita doon sa buhay niya na siya ay submissive. Pag sinabi niya, yun, masusunod. He was the most arrogant individual who ever lived. No? Sa panahon ni Apostle Paul. Pagkatapos, siya ay nabago ng grasya ng Panginoon. Amen. Siya ay nabago sa message of Christ. At pagkatapos, nakita natin yung kanyang buhay, yung kanyang attitude, yung buwan, busy. At kita rin natin ito sa ating pasahe, why would he bother with people who had already been saved? They are under the law. They are legalistic. But yung sa puso ni Apostle Paul, they are saved and one day they will change. Sila ay magbabago from that status doon sa nais ng Panginoon sa kanya. So, minodel ni Apostle Paul yung buhay, kung paano siya nandoon sa mga lugar na nais niyang mawin. Nais na kita rin natin doon sa pasay sa Corinthians, sabi ron, and to the Jew I become a Jew, that I may win Jew. To those who are under the law, as under the law, though not being myself under the law, that I might win those who are under the law. Those who are without law, as without law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, and I might win, that I might win those who are without law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I become all things to all men, that I may by all means save some. Yun po yung si Apostle. To sum up, the whole matter is this: that when the observance of the Jewish ceremonial law was urged as necessary to justification and acceptance with God, Paul resisted it. Kapag yung observance of ceremonial law ay kinakailangan doon sa justification at sa acceptance ng Panginoon sa tao, Paul resisted. Kasi hindi yung way para
justified at maging accepted sa ating Panginoon. When it was demanded that its observance should be enjoined on the Gentiles, he opposes it. So, otherwise, in no case, nandun yung samahin ko so that he may be more for Christ. Question is, paano natin yung bang attitude natin encourage yung mga tao? Is our attitude ay nagbibigay ng glory sa Panginoon? O yung ating mga attitude, inalaw tayo maging submissive doon sa mga peers na kasama na. Sabi nga sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So yung attitude ni Paul is not only contagious, it is humble, and submissive. How about yung ating Panginoon, maraming salamat po, God. Yung isay na aming nakita, mabuhay niya po sa po, God. Tunay na binago mo siya na transformed by the message of grace. Tunay, God, na bago ang kanyang Lord, yung attitude niya ay nakakahawag niya. Sa halip na post sila sa kanya, Panginoon, pigilan siya, ay kasama na sila, Panginoon, makapil yung bagay na iwanan mo sa kanya na dapat niya gawin. Kaya ready yung makasama sa pagkaluman yung mangyari ko yung ilaw mo, Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Gawin ko kung paano maging sa halimbawa ng puso ko. Hindi namin inaari, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Bagkus, ang lahat ng ginagawa namin, agad ay ginalaw ito, Panginoon, na mag-glorify ang pangalan mo sa amin. Through us, Panginoon, hindi sa aming mga sarili. Katalinuhan sa ano man meron kami, Panginoon. Kasi lahat ng kami nalalaman sa inyo. Patuloy, salamat din, Panginoon. Tingnan namin yung submissive attitude ng puso ko na yun po yung kanya submit mo sa kanyang kasabihan. Ito'y buti ang mga gawain. Lord, maraming salamat sa buhay ng puso ko. Tunay o God na minodel niya sa amin upang sa amin lahat. Palagi namin, Panginoon, sa tulong ng iyong banal Espiritu, sa aming paglabas sa sanctuary ng Panginoon. Sigula ko, Diyos, na may model natin kita sa aming mga buhay. Tunay ka na iyong ligtas, na iyong ginago, na iyong mga laman. Tuloy na mabigyan ng tulad mo. Ang bigyan na maraming salamat po Diyos na po ay pagkain sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay